Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang wayan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Paglobo kan confidential fund kan Department of Justice. Pag-question sa budget deliberation sa Senado. Bagong commemorative coins kan Pilipinas, ipapaluwas sa masunod na taon. Department of Justice, kumpiyansa sa proseso kan asylum ni Roque duman sa Austria. Ibang headlines kan mga bareta, NCRPO, pinakusugpaan intelligence gathering, katakod kan nagdadangadang na trillion peso march sa maabot na Domingo. Pag-amyandar sa 2026 budget, pupunan sa masunod na simana. Sa lado lokal, prangkesa kan operator, kan passenger van, na embwelto sa kamalig accident, suspendido nin 30 dias. Sa luwas kan Pilipinas, nagadan sa kasulo duman sa Hong Kong, nagpakol na sa 44, halos 300 na iba pa nawawara. At ang detalyes. Ngunyan sa detalles nakitakan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, pikotar ni Senator Rodante Marcoleta ang paglobo kan confidential fund kan Office of the Secretary kan Department of Justice sa budget deliberation para sa DOJ sa masunod na taon. Sabi ni Marcoleta, nasa 526 million pesos na confidential fund kan taon 2023, naghuros kan 2024 sa 168 milyon pesos. Asin ngunya na taon 2025, naglangkaw ini sa 1.5 billion pesos o kaya man 800%. Anipiglangkaw sa pundo. Paliwanag man ni Senator Sherwin Gatchalian na ang sponsor kan DOJ 2026 budget, ang Kongreso ang nagpadagdag nin sobrang 1 billion pesos sa confidential funds kan Department of Justice. Kabali sa rason kan pagdakula kan pundo, ayoan mainit ang investigasyon ka ito sa mga nawawarang parabulang asin sa Philippine Offshore Gaming Operators. Para sa masunod na taon, pigahagad kan DOJ na matawan sinda nin dagdag na pundo sa confidential funds, sinulit dakol sindang pig-iimbestigaran arog kan mga anomalya sa flood control projects asin ang witness protection program na mga ngaiponin sobra unin nasa 500 milyon pesos. Alagad hinagad ni Marcoleta na tabtabanin kabanga ang confidential funds kan DOJ sa 2026 asin itao ang tatabtabon digdi sa Office of the Alternative Dispute Resolution kung saan pigre-resolbar ang mga kaso na pwede pang ayuson. Iyandas tanto bubong kaguna kan Department of o kan Palasyo Malacanang, ang Office of the Special Advisor for Economic and Investment Affairs, ang opisina na dating pigpapamayuhan na Secretary Frederick Go, nangunyan Sekretaryo kan Department of Finance. Sigon Kipalas Press Officer PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, pigahalat na sana na maipaluwas ang opisyal na dokumento para formal na tunawo naan o sa PEA. Dahil man niya subuot maaabala ang mga trade agreement kan Pilipinas maski mayong o sa PEA, ninulita Department of Trade and Industry, iyo ang may pugol sa teknikal asin substantial na aspeto kan mga negosasyon. Dinagdagpa ni Castro sa Secretary Go ng Union, iyo ang matukaw sa Department of Finance kaya mas magiging diretso ang koordinasyon asin pagtarabangan kan DTI asin Department of Finance sa pagkikipagsundo asin kooperasyon na pang negosyo sa luwas o sa manlaylain na nasyon. Iguan na kitang 13 minutos, makalis na alas 12 minuto. Ilabyugdan mga barata nyato sa lado lokal, anti-EPAL ordinance kanaga, pigpermahanan ni Mayor Lene Robredo. Detalles kan bareta, Boyet Paderes.
inaprobaran asin pinirmahan ni Mayor Leni Robredo ang anti-EPAL ordinance kan Naga kung saan nagbabawal sa paigid EPAL o credit grabber kan si Sema na politiko sa anuman na proyekto kan gobyerno o syudad. Matatandaan na kan 2010 nagpaluwas ng memorandum circular ang DILG sa paagi ni dating DILG Secretary Jess Robredo na nagbabawal sa sisayman na politiko na magbugtakan sa ilang pangaran, lalawgon logo asin iba pang mga proyekto kan gobyerno na nakabugtak sa tarpaulin, signboard o asin man billboard. Obligasyon asin trabaho kan mga politiko na maggibo ni proyekto huli sa ini serbisyo publiko asin bakong oportunidad para magpaipal. Nakabugtak sa Ordinance Number 2025-096 na an ordinance prohibiting the act of government officials in installing their names, logos, images, and or branding on public-funded projects, programs, signages, and government-issued documents in Naga City. Para sa BBS News, Boyet pa din. BBS Basta Bareta, sigurado. Tandaan mga bareta sa lado nasyonal, bagong commemorative coins kan Pilipinas ang ipapaluwas sa mabot na taon 2026. Ipagpresentar kan Bangko Sentral ng Pilipinas kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang duwang bagong commemorative coins series na 10 pesos ASEAN 2026 coin asin man ang 100 pesos Philippine Festival coin series na ilalansar sa masunod na taon. Sa seremonya duman sa Palasyo Malacañang, personal na ipig-abot ninda BSP Governor Eli Remolona asin Deputy Governor Mamerto Tangunan ang Associations of Southeast Asian Nations 2026 coin na simbolo kan pamamayo kan Pilipinas sa ASEAN sa 2026. Nasa coin ang ASEAN logo na may woven pattern, rice stalk, waves asin man balangay boat, pati QR code na pwedeng i-scan para sa informasyon. Ipinahiling man ang 12 pidaso na 100 pesos na festival coins na tigsararong ipapaluwas kada bulan poon Enero kung sa intampok ang nagkapirang piyesta, arogan sinulog, pahiyas, moriones, maskara, kadayawan asin giant lantern festival. May nakapalaman man na parol design sa lambang pidaso kaini. Sigon sa Okitangunan, 3,000 na pidasong coins kada bulan ang ipapaluwas asin ipapabakal sa 5,000 pesos ang kada saro. Target kan BSP na makatabang ini sa turismo asin makaingkaminar nin collectors gikan sa Pilipinas asin abroad bilang selebrasyon kan makulor na kultura kan lambang riyon. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Sinabi kan Department of Justice na kumpiyansa sinda na hihikutaro na kan mga otoridad sa Austria ang pigahagad na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sigon ni kay Chief State Counsel Dennis Chan kan suudma. Dahil man dapat maglaom si Roque sa asylum kung mayo siya sa mismong nasyon na nag-issue subuot kan sa iyang visa. Nainot ang pinahayag ni Roque na dainadagos ang pagpasiring niya duman sa Vienna, Austria. Ninulita daiman ipagrekomendar kan sa iyang mga surgeon na magbiyahe. Si Roque may kasong qualified human trafficking katakudman sa Philippine Overseas Gaming Operators o POGO Company na Lucky South 99. Sinpiglalauman na mai-issuehan na kan red notice kan Interpol asin kansilado na ang pasaporte kasunod kan pag-issue kan warrant of arrest kontra sa iya asin iba pang mga akusado katakod sa qualified human trafficking. Naunambita ni Chan ang proseso kan asylum sa Pilipinas kinakaipuhan na physically present. Deman kinumpirmar kan Department of Justice ang informasyon na ang Dutch government ang nag-book kan sa iyang flight. Miandas tanto pinapundo subuot ni First Lady Lisa Reneta Marcos ang investigasyon kan Kamara katakod sa sobrang langkaw kan presyo kan sibulyas ninulita sa bit subot digdi ang sayang tugang na si Martin. Sabi pa sa Osigon Kiko nag-abot sa 800 pesos hasta 1,000 ang kada kilo kan pabarakalang kan sibulyas na dapat daana sa 80 sana. Magin ang bagas naglobo man subuot ang presyo rinulita nagkaigwaman nin manipulasyon digdi. Dahil digdi sigon kay Kubig papundo kan
Quintacom o ang Software Food Committee na pinamamayuhan ka ito ni dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang investigasyon sa paglobo kan presyo kan sibuyas na o asin nagsunod naman digdi ang bagas. Iguana kitang 20 minutos makalis na alas 12 pagsabihan ka ng Independent Commission for Infrastructure si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na mag-uli muna antes magpaluwas kan mga akusasyon. Sigon kay ICI Chair Andres Reyes Jr. na dapat inuton muna ni Kuan mag-uli antes magpaluwas nin mga akusasyon. May giramduman na pirang beses na nagpaluwas nin video si Ko na nag-aakusar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may ipigsingit na 100 billion pesos sa national budget. Sa ngunyan, dahil pa man maaraman ang kinamumugtakan ni Ko matapos na maembwelto sa mga anomalya sa flood control projects. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Buminaba ang numero kan mga nakumpiskar kan gobyerno kontra sa mga pekeng produkto na pinapabakal sa nasyon sa inot na 9 na bulan kan taon. Sigon sa Intellectual Property Office of the Philippines, maabot sa 18.64 billion pesos na kantidad kan mga pekeng produkto na mas hababa ni na 47% gikan sa record na 35.28 billion pesos ka nagtalikod na taon. Nangenot ang Bureau de Aduana na igwang pinakadakulang numero kan mga nakumpiskar na produkto na igwang 92% kabaing kan nasa 17.21 billion pesos. Mantinido na ang mga pigpipeking produkto ini mga bado na mga o sa mga nakukumpiskar ninda. Mientras tanto, pinakusog pa ka National Capital Region Police Office ang sa inang intelligence gathering katagod sa nagdadangadang na trillion peso March sa Domingo. Sigon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, kabali sa mga pinakusog na hensya, ayo ang social media monitoring. Kung saan pigtutukan ninda ang pagdetect kan mga anonymous asin makaduda na mga account na nagpapalakop kan saltong informasyon na iyo man an nagre-resulta nin kariribukan. Sigon pa kay Aselo, may pig-aandam na sindang layered security perimeter arog ka na paglaag nin mga container van asin mga bat-bat na barikada. Kung saan, sigon sa inda, nakanood na ang NCRPO gikan sa nangyaring kararatan o kariribukan kan September 21 rally. Katakod gayni na sa sobrang 8,000 na personahes ang i-deploy gikan sa NCRPO para magbantay sa seguridad kan mga nagkapirang lugar na pwedeng gibuhan kan hero protesta. Mientras tanto, bilog ang suporta kan Anti-Red Tape Authority sa maisog na paninindugan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tubangon ang mga angat ka nasyon orog na sa isyu kan korupsyon. Sa sarong pahayag, sinabi kan Arta na kumpiyansa ini sa liderato kan Presidente asin sa kamautan na bagong Pilipinas, pasiring sa sarong nasyon na pigapadalagan kan paninimbagan asin pagkakasararo. Katakod gayni nga pula ng Arta na iagi sa legal na proseso an anuman na inagrangay asin padanayon an kumpiyansa sa rule of law. Nagalaom ini sa panahon na ini mas iangat kan lambang ahensya an sa indang serbisyo asin man integridad. Sa ibabang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray, inangat ni Senate Minority Leader Alan Cayetano sa Health Secretary Teodoro Herbosa na magdimitir sa pwesto kung magigibo niyang tapuson ang cost analysis kan 160 hospital sa Laog nin sarong simana. Nagkasarman si Herbosa sa angat na inini Cayetano. Sa budget deliberations kan propestong pundo kan DOH para sa 2026, pigsuspendir ang rules tangalig na direktang makapaghapot ang senador sa sekretaryo. Binatikos ni Cayetano si Herbosa, linuli sa luma asin bako man na makahustisya na PhilHealth case rates sa 7 taonang daimandaan na update. Dahil ligdi sa buot, nariribong ang mga pasyente sa issue kan hospital billing, maski pa perming pig-aanunsyor kan o anunsya kan DOH na zero billing. Na daiman da tunay na zero, ninulit adakol pa man giraray ang kaipuhan na bayadan. Pigpaliwanag na Herbosa na zero billing sana para sa mga TOs na pasyente sa basic o charity wards
as in natural na may babayadan pa man giraray ang nasa pay o kaya private wards, maski naglangkaw subotan case rates sa nagkapirang mga ordinaryong helang. Dahil sa tindikan diringkila ni Cayetano Asen Narbosa, sinuspendir ang deliberasyon sa DOH budget, as in idadagos liwat ini at tiyan na hapon. Sa iba pang mga bareta nakitang oring bareta kitangon yan sa lado national, nagpakol na sa sobrang 8 bilyon pesos ang presenting pig hahasog kan buwis kan Bureau of Internal Revenue katakod kan manumeliyang flood control projects. Sigon mismo kay Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza, maabot sa 8.8 bilyon pesos ang suma total kan tax liabilities dapit man sa kontrobersiya. Ini kasunod kan formal na maisunad kan ahensya an ika-12 reklamong kriminal sa Department of Justice kontra sa mga embwelto na individual. Kung kaya subot lauman na bako ini an panghuri, embes masusundan pa nin mga panibagong kaso sa saindang padagos na pag-imbestigar. Ngunya na aldaw kaya iyo ang saindang pigsaangatan in reklamong tax evasion, as in pagsumitir kan da itamang informasyon o tax report an Sims Construction Trading, as in IM Construction Corporation. Kabali sa indang pigkakasuhan iyo ang proprietor o may sadiri kan kumpanyang Sims Constructions na si Sally Santos. Segon kay Commissioner Mendoza, nag-ugat ang reklamo sa pagkakadeskubre na naitao na milyon-milyon na kantidad kan proyekto sa mga ini ghost projects na. Nagtutubod ang Bureau of Internal Revenue na kung mayo man na nagibong proyekto o ghost project, sigurado subuot na peke o kaya fictitious o pegpeke sana an ano man na pigsumitir na tax declaration. Posibleng atubangon kan mga pigrereklamong embwelto sa pagdulag sa pagbayad kan na dapat na buwis ang pagkakakulong nin maabot sa 10 taon. Apwera sa pinapabayado na buwis, sinda papatawan man ni multang 500,000 pesos. Mareta na kita ngunyan sa lado lokal sa tahaw kan na labi-labing kamunduan, pigpili kan pamilya kan magkailusyon na nagadan sa trahedya sa Kamalig Albay na idagos pa man giraray ang sa indang nakatalaan ng kasal antes na dagos ng ihatod sa huring hantungan. Anduwa nagikan sa Nabua Camarines Sur, pasiring kuta na sa syudad kan Legazpi para magkuanin Senomar, huring rekisitos kan sa indang December wedding kan magtapos ang sa indang pangaturugan sa sarong makangirhat na aksidente. Ang dokumentong simbolo kuta na kan bagong pagpuon na puli sa sarong emosyonal na pagirumdum kan pagkamuot na day na nagkaigwanin pagkakataon na mabuhay sa altar. Ngunyan, pugol kan sa inang pamilya ang desisyon na tapuson ang pigplano nindang pagpakasal dai bilang selebrasyon kundi bilang huring pagrespeto sa pagkamuot na naglaban hasta sa huri. Sarong kasal na dai na para sa futuro kundi para na sa huring pagiribahan bago ang pagpaarang. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, sa iba pang mga bareta sa lado lokal, pigpatawan kan LTFRB nin 30 dias na preventive suspension ang prangkesa kan Bicol Intercity Transport Cooperative matapos maembwelto sa madugong aksidente ang sarong UV Express van sa barangay Libod, Kamalig, Albay kan suudma. Sa Shokos order na pig-anunsyar kan na LTFRB, pinapasumitir ang transport company kan roadworthiness test and inspection report sa mga unit. Nakapalaman man sa Shokos order na nahilinganin kan ahensya nin pagbalgar sa prangkesa ang Bit Co-op. May girumduman base sa report, 11 personang pasahero kan sinambit ng van ang nagadan kan mangyari ang sinambit ng insidente. Mientras tanto sa katakod na bareta,
11 nagadan asin saruan lugadan matapos magbangga ang truck asin UV Express van sa Barangay Libod sa Kamalig. Alas 9:30 nin aga kasuudma. Ang mga nagadan iyo sinda Chris Nino Sareno, 33 anyos, chofer kan UV Express na taga Nabua, Camarines Sur. Jocelyn Melatante, 59 anyos, kan San Isidro, Nabua. Red Saji Nodado, 11 anyos, kan San Isidro, Nabua. Brian Ibo, 22 anyos, Salvacion Kigatos, Nabua. Angeline Lianza, 22 anyos, kan Nabua. Sara Eli Baldosa, 17 anyos, kan Angostia, Nabua. Chanda Cedo, 28 anyos, kan Ligao City. Chester Pohol, 44 anyos, kan Ligao City. Daisy Ubenya, 37, kan Concepcion Pequeña, Naga City. Joy Ann Abagat, 20 anyos, kan Palsong Bula, Camarines Sur. Asin man si Lieutenant Colonel Lorin Cabaliw, Philippine Navy, na taga San Roque sa siyudad kan Iriga. Ang sulamenteng nakasalbar, iyo si Arian Paul Manlangit, 20 anyos, kan Pandan, Ligao City. Ang driver kan truck na si Rexon Zamora, gikan sa Dait, Camarines Norte, na atubang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide as in serious physical injury. Bareta na kita sa luwas kan sa tuyang nasyon. Maabot sa 44 katawo ang nagadan sa nangyaring kasulo na nagbungkaras kasuudma sa sarong residential complex duman sa Wang Pok Court, Taipo District sa Hong Kong. Sigon sa report, nagpuo ng kalayo sa panluwas na bamboo scaffolding as in construction mesh kan edipisyo na nagsairarom sa renovation dahil sa flammable materials as in makusog na duros, marikas na nagkanap ang kalayo sa nagkapirang residential blocks na nagpadali sa pagkawara nin control kan kasulo. Sigon sa mga saro sa mga nagadaan sarong bumbero, mantang 45 ana report na lugadan, padipisilan man ang operasyon kan mga bumbero tangarig masigbo ang nag-aarab-adab na kalayo. Mientras tanto pag-report kan Department of Foreign Affairs sa paikan Philippine Consulate General duman sa Hong Kong na mayo pang report kan Pilipinong nagadan o kaya nalugadan sa sinambitang insidente. Padago saan pagkikipag-koordinar kan DFA sa Konsulado General as in Hong Kong Police Force tangarig matabangan ang mga Pilipinong pwedeng naapektaran kan sinambit ng kasulo. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakakaibahan tas pagpabutin bareta sa lado lokal, Boyet Paderes sa lado teknikal, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 35 minutos, makalis na alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в угол. Bueno, marinaw ito mga tugang, maulay-ulay po kita sa launa, hindi sa programang. Po sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man si Aye Camarote. Welcome po sa programang Pahiran-Hiran sa Pizza 27 kita ngunyan kan bulan na November aldaw ningo Huwebes. Perang lockdown na sala December na. Kaya welcome po kita sa programang Pahiran-Hiran sala. Wait lang, maabot na lang mga bonus kan mga trabador. Kaya pastor, wait ka lang. Relax ka lang pastor. Norinda. Mapang ko yan, kasiguruhan. Bueno mga tugang
duman sa nangyaring aksidente partner kagi nga aldaw sa Kamalig Albay, nahaling ko itong actual video kung paano mabudalan kan sa rong truck ang sarong van kurbada pa rin ito partner na pababa kurbada pababa garo talaga ba yung control na itong truck Taday na nga siya nakasiko. Nakakasiko. Tumpig-tumbok niyan talaga. Tumpig-tumbok na niya itong van. Nagigikaw sa para ini mahulog sa ampas. Tugon pa kay itong van. Ay kay itong truck. Kaya 11 po mga tugang binawian ning buhay. Duwa igdi mapakasanal sana. Maduman sa Legazpi ganing magkuan ning Sinumar. Saro po yan sa requisitos na pigahagad kay simbahan. Kay balansin sila pero ang pahayag kan mga magurang kaining kaining doan na ikakasal na ipapakasal pa mangyari papadagos ang pangiturugan kan doang magsyuta na magpakasal antes sindang ilubong makamurumundo tagaro dahil lamang garo ini pastor nagkaharahan mo bad man nag-advance na advance honeymoon ang duwa naman yan ang kalaklas sa biktima mga taga dyan sa banwaan ni nga Nabwa Camarines-Sur biyaheng Nabwa Legazpian ba biyahe kaya pati itong driver taga Nabwa taga Santiago yan Santiago yan taga duman sa barangay mi sa gano'n na hiling ko na ini dyan sa pamilyar na maraming pangaran sa kuya kaining driver para duman po kung sa mga naghapot kung si mga nagkagaradan tabang talaman ini duman sa mga paryentes na maaraman kan sa ilang mga amiga mga saliring tao na ang sa ilang kapamilya nakaibanan po duman sa aksidente dyan sa Kamalig Albay ang si Chris Nino ini ang mga nagkagaradan sa Chris Nino Sareno 33 anyos, Barangay Santiago yang Nabwa Camarines-Sur. Driver po ini, Canyubi Express. Jocelyn Militante, 59 anyos, Red Nudado. Mga pamilyar na mga apelyido dyan sa Nabwa. 11 anyos, para yung residente kan Barangay San Isidro Nabwa. Brian Ibo, ay ang mga Ibo dyan, partner, mga sandirin tao may 22 anyos, Evangeline Lianza. 22 anyos para yung taga dyan sa Salvacion Kigatos Nabwa Camarines-Sur ini ang duwang ikakasal nakuta na Sara Eli Baldosa 17 anyos Angustia Nabwa Camarines-Sur estudyante kan Bicol University sa Legazpi City Albay Chanda Sedo 28 anyos kan Ligao City Chester Pohol 44 anyos kan Barangay Tinampo, Ligao Albay, Daisy Ubenya, 37 anyos kan Concepcion Pequeña, Igisanaga, Joy Ann Abagat, ano ko ni Arnold. Diyan Joy Ann Abagat kan Barangay Palsubula, 20 anyos po ini, asin ang sarong Philippine Navy officer, si Lieutenant Colonel Loren Cabaliw kan San Roque Iriga. Samantala iguo pala partner nakasalbar. Sarong pasahero na nakaligtas o survivor sa aksidente sa presente po sarong hospital. Siya si Arian Paul Manlangit, 20 anyos kan Barangay Pandan, Ligao City Albay. Maswerte ning si Arian nabuhay siya sa sarong bakang rungirhat na aksidente. Reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide as in serious physical injury. Ang kasong kakatubangon kan driver na si Rexon Zamora kan Dait Camarines Norte na sa kunyan nasa ospital matapos na magtamuning mga injuries. Kaya pa yan po. Driver yan kang truck. Kaya ako yan, magtagali kayo nga medyo bago maglarga, i-check ang preno, i-check ang manibela, i-check ang gabos na bagay o arugan oil o tubig o rida
para masiguro tala ang paglalakbay ta sa sigurado salbado bako kitang maatubang sarong araw kayo nga makangurungirhat na aksidente partner. Siyempre ano da ka to an lunad ang truck garo pang ko yan Sa peryahan. Garo mapasiring digdi sa Naga City and sa direction. Kasi daw na pistahan itong mga buktakan ko. Pistahan kaya lang kung malaag siya nin peryahan garo suod naman ang mga piyesta sangay. Sa 30. Bakit sangay? O sa sangay, piyesta Sabado Domingo. Yan ang piyesta sa sangay. Pero dahil taaram kong pasahay. Saka ingat na lang mga tugangan, aksidente talaga pa din. Dahil kayo pakakaskas, bigla lang apak sa preno. Dahil man masasabi, ang aksidente dahil. Ito nga ning dyan sa Liboton, nagkarambola ang na bihikulo na tungtungan niya sa accelerator imbes na sa preno. Na samantalang time na tong magka-aksidente dyan, partner, talagang dakulo na bihikulo. Grabe ang traffic. Grabe ang traffic. Ano man daw yan, tapag may, pinapaandaraan ko yan, traffic light. Pag may tapos niyaon dyan ang PSO, lalong gurubutan ko yan. Traffic light, pang-design ko yan sa naman dyan, propaganda sa naman. Pero madigdida ang MMDA, garo, rin ito so, maigang MMDA para... Hindi sa naga kaya partner, ang ara sa naman kaya kabugtak ni kuya, garo, naaraan na dating administrasyon na sa ibang lugar nga ibang traffic lights igdi sa laga mayo kaya kuyan sila nag-request pero kung may traffic lights maray man talaga kung may traffic lights maray talaga nagsusunod man ang mga drivers kaya lang nagkaka-ribaraw may traffic lights lagunas traffic lights pinapa-stop ka may traffic light iba pang sige PSO kuya guguluhan-lugul ang mga drivers kumagungay ako pundo sala nga itong kumpas nga kan PSO kung may traffic lights gumilid na kamo duman lang kamo sa may diligon kung sa igwang magabat ko yan itong head itong bumper to bumper na diyan na kamo iabante na ngayon nagugubukan traffic kaya bako itong nag-under ng traffic light sige pa man ang yaba-yaba mo dyan sa tahaw kaya nalilito na lugod ang mga drivers kaya ako minsan yung pag hinigikanan kanda traffic ko kuyan sala ang kamada dahil totoo mag-divide pero sa lado man sa tuya man mismo nababayaan ta na kung igo dyanin siging hiwa-hiwang PSO pero sa induman ng mga motorista maglikay din kayo makasibot ang iba garo na talagang masiko duman na sanaan distansya dyan sa inutan ikaw baga mahilig ka magsiko ay ako nagtatawa ko ng pagultanan mga duwang lunadan ang pagultanan mo duman sa inutan mo tanganing may time kapag makapagpreno nadadarasan naman ako itong iba kaya singit igdi man kanya akong sinuswerte sisingitan ko man bahala kanya ako man dyan hindi ba nga pwede yan mga rason na magkipagsingitan ay kawasa kayang aksidente nga hinahanap nindo kayo bahala sila magkaraksidente aksidente mga pilosopo ang mga tao pilosopo wala lang inut na ang bumper ko iinutan pa sisingitan pa ako hindi ako pagsusulit na ni una mo nakakalalaki inutan mo man duman sa inutan mo hama ng igwa bahala man siya aksidente kung ikamasampulan kayo baka maraya-raya ka ay ako masampulan pabayaan mo sinda kung nag-iirinutan ganun pirmi kang makikibudalan sa mga bihikulo dyan sa tinampo likay-likay na lang mga tugang uso-uso ngunyan ang aksidente digdi po sa tuyang lugar nagdadalan si Isay si Junel Nasadit nagdadalan dahil sa dyan sa sarong istasyon DWIZ Nel ano lamang ang plano mo makalamang plano dyan Di naman yan nag-iintindi ako yan na yan. Ay, guro na pa pamilya kang maray. Saka naririndahan yan. Ayo. Ano lamang si Naning Nel, yao na baga? Kaya na naning itong abroad. Oo, yao na si Naning. Maray noon na lang sa mga taga
Kamaligan, no, maray na udto po sa Indo. Diyan sa Minalabak, uy, nag-shoutout ka na pala, maray na udto po sa Ma'am Ruth Gledera, maray na hapon, nakaantabay man sa tuya, ay ngunyan. And syempre, syempre, sa mga nakaantabay pa sa tuya, sa Irisay pa si Sir Lauro San Jose, nakaantabay man sa tuya, si Jinggoy Shelo, Ging Banastaw, maray na hapon sa imo, si Sir Joe Pernupia, and si Emmanuel Manaog. I-check daan na blow bagets bago mag-drive. Yun man talaga, ano. Adida sa kamayong katapusan na pritos na hito. Ang panira ni Sir Lauro, prinitos na hito. Ang hito ko yan, marugian laman kan hito. Ang laman kan hito marugi. Pag lalo na kung malasado mo pa, nagdudugo-dugo, kuduton mo, dahil mo lamang yan mapukit dyan sa iyang laman. Anong preparar mo dyan na ako yan? Ay, napangin siya ako partner dito. Bago ining ako yan, bagong barita ini. Kuya da, may tax na partner. Bubugta ka na tata. Ako yan, may tax na da, ang pag-atot sa public places. Sain? Sabi ko, pero huli nga ni sa Clean Air Act, ipinanukalang tawan ning tax ang pag-utot sa public places. Mga parking signs, re-revise na ning no parking. Kaya, Pastor, pag medyo nakahiling ka dyan no parking, di ka mag-atot. Tibaad may tax na da. Hindi lang aram kung sa inyo mapuon. Kada ko lang maprotesta kayo itong mga paraatot, para kamuti, kung ano-ano. Dahil lang ka mo mag-atot sa pampublikong lugar. Ang problema kayan, kung manigaran ka nag-atot. Kung nag-atot, masabi ang piso, halimbawa, nag-atot ka. Tanong ang parong mo, nalawag mo. Pwede pa ang ganapan kanina ako piso, parungon ang labot. Kung parong atot. Pero ini mayoning ko yan, mayoning kamugtakan. Mayoning marang mangyayari ning pag-atot na ini. Kasi siyempre ito, mantang daw yung atot, pag pinupugol mo, mas lalong nagtatanog. Dapat pagbiluhan na siya na. Balikan tayo itong issue duman sa aksidente. Ang LTFRB nakipag-coordinar na sa insurance provider katong mga nakarulunad. Ang pasahero palan, may insurance coverage para sa kaso kan pagagadan 400,000 pesos. Ang saro. Oo. Para sa nalugadan 100,000 pesos. Kaya partner, pag nagsakay kayo sa mga mga legal na mga bihikulo, pag tinawang kang ticket, iyon na to ang pinaka-insurance mo. Saray, ang iba pigsusok yan sa Dahil po nindo, pag waraon, ang problema kaya, ba sa van, mapaligas pa nga ako, bugbayad ka lang, dahil mas nag-i-issue ng ticket. Yan ang problema. Bagong arog sa mga bus, passenger bus, na nag-i-issue talaga ng ticket pag palalabot-labutan ng ticket mo, yun na to, tataula. Yun ang garo insurance. Pero araw kayo ng mga passenger, yung mga van, ba dyan nag-i-issue ng ticket? Napaglunad mo nga ni, kung ano na. Kung plating nga, bago mag-rally, bayad na gabos, larga. Paano ka makakakubra ng insurance dyan? Pero lang kung turutul-tul man ang kumpanyang iyan, na pera nga ito. Ang LTFRB na mismo pera nga ito nga pasero mo ay 11 po ngaya. Tawan gabos ng bayaran gabos. Deman partner, ang pagre-renew kan sa indang prangkisa, kaibahan yan sa insurance kan pasahero saka insurance kan driver, itong bihikulo. May insurance ang bihikulo saka insurance kan pasahero. Kabali yan dyan sa pagre-renew ninda kan sa indang prangkisa. Kaya ini LTFRB na mismo ang nagko-coordinate naman sa insurance provider tangarig na ma-release tulos ang insurance claims na 400,000 pesos para sa mga nagadan, 100,000 para sa nalugadan. Hindi may 100,000 pa si Kuya. Tapos mahagad paling ayuda sa kapwerte. Itong suspendido ang Kuya, itong prangkisa. Ang gabos na units
sampulo no kaining bit co-op ang bit co-op sa ining kooperatiba may sampulo silang passenger units. So suspendido ba boss? Damay-damay na. Garo 60 days na ako napapasala no. Kaya ako yan, nagkadarabay na itong iba pa driver sa naghahanap buhay. Sa totoo lang, mayo man naman kasaalan kan si Van partner. Mayo talaga nagbudal duman. Iyo tong truck. Garo na ako yan na lang, garo na-discovery na sana. Di siyempre, na-aksidente na yun, nalingon ng mga papel. Kaya garo na-discovery na lang. Araw kaya na may pagbayo na naman siguro sa permit o prangkesa o ano. Kaya yan. Maray na to kay Sir Luisano si Junior and ki Salome Oliva po, ma'am, maroy na to sa imo dyan sa Japan. Dapat may fart analyzer, parehas kan breath analyzer sa Burak. Iyo talaga dapat taka itong sabing pag may nadarog na ansod analyzer. Sa ngalan tulos ni nga atot analyzer. Tangali nga maaraman kung talagang mapatunay na talagang nag-atot o tikitan mo na yan. Yaka may tax ka nga ha, bayadan ka nga tayo para atot. Sa ibang lugar ang pag lutab sa public place bawal sa Hong Kong, Singapore bawal yan pag lutab. Pero kaya ako yan, iba-iba kayaan iba-ibaan batas sa mga sa mga maliba-ibang lugar. Araw kayo ni sa Singapore, partner, bawal ngasab-ngasab kaning chiclet. Chewing gum. Bawal diyan sa Singapore. Tapag pag sige ladakop ka, mumultahan ka. Sa Brazil, igwaman diyan na spider, itong gagamba na nagtataon ng sobrang kulog. Bago ka magsasapo ka nga ni sobrang kulog bago ka magadan. Sa China aarkila sinda partner kan mga professional na parahibi kung igwang gadan. Halimbawa may gadan ka, may naghihibi tapos tatagas ang buot sa China ay may ka problema yan. Igwang ngayon apudado nga si Inlang, apudado nga si Kuyata ito nga yung mga bayadan na parahibi. Yung ginibuyan ko di magparahibi sa gadan kumayo naghihibi. Kaya iba man duman sa China. Duman man sa ancient Romans, nagagamit sila ng ihi partner para gibo na mouthwash. Malupit man ini because an ihi da igwang ammonia. Kaya duman sa ko yan sa Romans gagamit sila ng ihi para gibo na mouthwash. Kaysa sa diri man lang. Sa diri man lang. Kung gusto mo magagad ka ng iba. Wow. Duman man sa ibang lugar, ang mga tao partner nagtutubod na salamin nakakatrap kan gadan na kaluluwa. Gadan na tao, itong kaluluwa nila, natatrap din sa salamin. Ayan, mirror. Mirror. Salming. Kaya ako yan, sinasabi nga ni crazy if the slows are shock you. Paano madulag o matrap? Hindi ko aram, basta yung ang pagtubod nila, dyan nga salamin ngayon, kung minsan ba ka nagsasalamin, sa likodan ka ito nagsasalamin, igwang ka, kuyan, garo, araswang, ito na yan, natrap na ito. Makatakot magsalming pag banggi. Yun nga banggi nga di ka magparasuro salming, tabaka may igwa sa likod mo. Igwang kaluluwang, kuyan, natrap dyan sa salamin, kaya tutubod sila na ang kaluluwa natatrap sa sarong salamin. Agwan lang kita ng 5 minutos antes mag-alauna. Pagmatik ko, pastor, may kinakalintura ako sa bago pa pigtitios-tios ko lang. Digdi ang pagmatik ko, maliputo na maray. Kaya naglalangkag ako kan oras na alauna. Si Bobby Cole mga tugang, pag alauna. At yan po pag alas 4 si Pastor Eman.
Prado. Umahon ang mga kuyan, mga paradangog ni Bobby Cole, naglaba-laba ang oras ni Bobby Cole, ano? Itong mga kuyan, mga pantas nagpapantas siya kay Bobby Cole. Talagang solman sila sa halawig na oras na pagpatugtog, pag-English ni Bobby Cole. Ano na itong mga tirada niyang kuyan. How are we today? Yan, mga tirada ni Bobby Cole. Tapos itong mga babay niya, walang kamatayang pagbabay. Babay. Gano'n pa rin si babay ni... Isa nga na ito sa weather forecaster. Hindi ko bistado to. So, itong pag may programang Banggi Baga na pag hinahapot aram niya. Si Joe Baron. Joe Baron. Ano? Ay, si Ernie Baron. Pilikunon pala niyang partner. Tapos siya baga, gabos na lang na hapot, nasisimbag niya. May sarong paraapod na kuyan, na naghapot kay Joe, si Ernie Baron. Ernie, totoo ba nga tao galing sa unggoy? Sabi ni Joe Baron. ni Ernie Baron. Ikaw lang! Baka ikaw lang ang galing sa unggoy, ako hindi. Nahiblan si Ernie Baron. Pinakadakula lang kahoy. Sinabi ni hinapot ko na si Baron. Kung ano ang pinakadakulang kahoy, di sinabi niya. Tatuom-tuom niya. Follow-up question po, Mr. Ernie Baron. Ilan po kayang toothpick ang magagawa niyan? Wala akong alam dyan. Kaya si Ernie Baron scripted sa iyang si Ernie Baron yung mga researcher pag may nagkapot intuto nasisimbag pero na. Pero itong panahon pa man internet na Google mapaman. May mga researcher yan. Ko, pero yan ini-screen muna ninda yan yung mga mahapot. Ano nga yung hapot mo? Araw po nga kaya lang. Sige, pwede yan. Magkapod ka aratyan. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa Agaliwat, Aldaw ng Biyernes, si Boyet Padares po. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote, ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Itong gitarista, kay bisan na idli, nakakakumpanya. Kadamang nabili, ang bahal nga tuba, kay ang iyara sa damuan na hanga.